Hello, good afternoon sa lahat o good morning, depende kung nasaan man kayo sa araw na ito. Ayun po, so tayo ay magbabahagi ng isang maiksi o sinasabing part ng ating daily life dito sa Australia. So, ayan po yung mga nakikita nyo ngayon ay tinatawag nila na hay. Ayan, o mga biles, parang gano'n. Parang, ayan po yung kinakain ng mga beef o pag ikaw ay nag-aalaga ng mga beef dito. So, yung sa side ng sa family ko, sila yo'y nag-aalaga. Kaya, ayan po, napakadami po. So, yan po yung mga kinakain ng mga beef po dito sa Australia. Yan, napakalawak ano. So, tatanungin nyo, kanino ba ang farm na ito? Yes! Ito ay farm ng aking, sa family ng aking husband. Sila ang may-ari. Ayan, napakalawak. Totoo po yun. Mayaman sila sa lupain at sa mga hayop at sa mga buildings. Ayan. Yan po yung pag-aaral nila. Pero, syempre, family yun. Iba-iba ang mga ng mga family, may kanya-kanya din sila na mga priority. So, ayun, hindi ko pinakikialaman kung ano man yung mga ari-arian nila. So, wala tayo doon. Sa kanila na lang yun na magkakapatid. Ayan po, nag-iingat din ako sa paglalakad. Kasi baka may ahas. Tinutur ko lang kayo kung gaano kalawak. Ayan po. Kung ano po yung mga nakikita ng mata nyo na mga bars na yan hanggang gaano kalayo. Ayan po siya. Ayan, hanggang dyan. Ito po hindi pa nila namumo. Pero sa kanila po din yan. Plus itong tinitirhan namin. Ayun po. At kayo, papakita ko rin sa kabila. Kung sa So, ito yung part na kung saan magi-stack sila ng ayan, yung biles na tinatawag o hay. Hay. Ayan po. Ganyan siya karami. Ayan. Na-dry na siya. So, pupuntahan natin yung sa kabila naman. Ayan po. Ito yung sa property na tinitirahan namin. So, makikita nyo medyo malawak. Ayan. So, yung banda roon sa kabila, halos ayokong pumunta na doon kasi sa medyo madaming ahas. Natatakot ako sa ahas. Ayan po, there's a lot of snakes around. Ayan po, so i-ano na lang natin. Ayan, yung napakalawak na yan ng lupain na yan. Ayan po yung pag-aari nila, Mr. ng hobby ko. So, ayan po. Ganito po dito sa Australia. Napakalawak po ng mga lupain nila, ng farm nila. Hindi po natin alam kung hanggang yung halaga nito. Wala. Milyones ata. Hindi ko alam. Ayan po. So, ayan po. Napakarami talagang magagandang mga bagay na kailangan puntahan dito sa Australia. Katulad ng mga nakikita nyo dyan ngayon. Ayan ayan, napakalawak, 'di ba? Ayan, pero hindi naman sa lahat ng oras puro masaya, puro mga ayan, minsan andun din yung lungkot, andun din yung mga bagay-bagay na dumadaan sa ating buhay. Kasi nagkakaroon ng misunderstanding ng yung ikaw at saka yung mga kasama mo sa bahay, sa mga anak, sa pamilya, lahat-lahat na. So, it's part of the family. Ayan po. So, bakit tayo nagbabahagi ng ganito? Para alam ng lahat na hindi porke nandito kami sa Australia ay okay na kami. Na porke nandito na kami sa Australia ay maganda na yung buhay namin.
katulad nyo rin na nandyan din sa Pinas, meron din tayong mga pinagdadaanan na mga hirap, na mga sakit, na mga gabi na hindi natin alam kung okay pa ba. Ayun, yung pagod ba sa trabaho. Ayun, na minsan hindi mo na iniinda. Kaso iniisip mo kasi, dollar naman ang kita, 'di ba? Pero mas masaya pa rin kasi ang hindi nyo lang alam, kahit nandito sila sa Australia, may kanya-kanya din kaming buhay. Kumbaga may araw lang na magkakasama kami, pero may araw na talagang mas marami yung araw na nawala kami sa isa't isa, na malayo sila sa akin, na ako ay mag-isa lang talaga, pero sila, ayun, may kanya-kanya din silang buhay na tinatahak. Yan, ang ganda dyan, sa Brighton. Ayan. So, yung mga pinapakita natin ngayon, ayan yung mga magagandang mga lugar dito sa Australia na kailangan natin puntahan. Ayan, isa-isa yan. Pupuntahan namin ng pamilya ko, ng mga anak ko, kasi gusto ko ipa-experience sa kanila yung mga bagay na hindi ko naranasan noon, na naging limitado sa akin dahil sa kahirapan. So, sinasabi ko ito kasi karamihan sa inyo, lalo na aking mga tagapanood, ayan, National Gallery naman, ayan ang National Gallery dito sa Australia, dito sa Victoria, yan. Kasi karamihan sa kanila o sa inyo ay nandun yung minsan gusto mo na sumuko sa buhay. Minsan parang ayaw mo na, 'di ba? Pero sinasabi ko na huwag kayong susuko kasi kung nakaya ko nga, 'di ba? Kayo, kaya nyo rin. Nag-umpisa din ako sa hirap, lahat-lahat. So tiniis. So yung pagpunta dito sa Australia, talagang kumbaga sa akin noon parang napaka-imposible kasi pag nakakakita lang ako ng eroplano na lumilipad, ang sabi ko sa sarili ko, balang araw, lilipat din ako, pupunta ako, ganon. So, eto na nga yun, nakalipad na ako, nandito ako sa Australia, pero, ayun ay kumbaga matagal din, so that was 10 years ago, ayan. So, 10 taon na ako dito sa Australia. At ngayon, eto ako ngayon, kailan ko din lang nakita yung mga na malapit na mabuo yung aking mga anak. So, ilan na lang, isa na lang at mabubuo na siya, 'di ba? So, kung napatapos mo ang video na to, kung napanood mo ang video ko, maraming salamat at lagi kang nandito na nakasubaybay sa akin. Pero lahat naman kayo na laging nakasubaybay sa akin, lagi naman ako may pakulo, lagi naman akong bilang pag-share sa inyo, bilang pasasalamat, kaya tayo ay nag-share ng mga bagay na kung ano man yung meron tayo ngayon, at ipinapakita din natin na kailangan lang natin ng sipag, tiyaga, at samahan natin ng dasal sa taas. So, yun lang po yung kailangan natin talaga. Hindi yung iwasan natin yung mainggit, magselos. Ayan, isa lang yun hindi, magkaiba. Jealousy and envy. Ayan. Iwasan natin na yung mainggit o magselos sa iba. Kung baga kasi uso sa atin ang marites, 'di ba? Hindi ko alam saan nagumpisa yung marites na tinatawag, pero kung baga iwasan po natin yun. Kung ano ang nakikita natin sa mga tao, siguro success nila yon. Gumawa ka rin ng sarili mong kwento. O, di ba? Hindi yung manunod ka o titingnan mo yung kwento ng iba. Di ba? Kung may nakita ka na umaangat, o di kaya nakikita mo sila na ganyan. Marami ako nakikita dyan sa Pilipinas na bigla, o nagninegosyo, tinatry nila yung mga bagay-bagay. Believe ako sa kanila.
Kasi nagtatry sila, hindi sila sumusuko sa laban. Iwasan na rin natin ang yung pagiging marites o ano man dyan. Sa halip, gawin nating inspirasyon kung ano yung nakikita natin sa iba. Nakikita natin sila na umaangat. Nasa iyo kung gusto mong gayahin ang ginagawa nila o i-pursue kung ano yung sa tingin mo ay kaya mong gawin. Ayun lang ang gusto kong ipaabot sa lahat. Kasi alam ko, deep inside, marami sa inyo ang nawawala na ng pag-asa. Kasi ganyan ako, ganyan ang dinanas ko nung nandyan ako sa Pinas. Mawalan ako ng anak, ng ama, ng trabaho, na wala din akong trabaho nung time na yun. Andun yung time na naglalakad na lang ako na parang baliwala, na parang hindi ko kilala ang mga tao. Na nandyan yung time na hindi slingit sa inyo na parang ang yung mga anak ko parang inichipwera ko sila lahat. Kasi yung time na yun talagang andun na yung pagdidilim ng pag-iisip ko. Na gusto ko nang maglaho. Gusto ko nang mawala lahat. Kumbaga sa parang nawawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Kasi yung tuloy-tuloy na hirap, tuloy-tuloy na nararanasan ko na parang walang katapusan. Andoon yung point na parang gusto ko nang wakasan ang lahat. So kung dumating ka na sa point na yon, sinasabi ko sa'yo, andyan si God. Doon ko nakita, kaya sabi nga nila, kung kailan andun na yung doon mo na makikita yung importansya ni God. Yung rule niya sa buhay mo. So, nanalig ako noon, nagdasal. So, ayun po yung nagiging kwento ng aking buhay. So, hindi ko alam kung yung video na to sa inyo ay nakatulong o nakapagbigay ng kahit konti na liwanag sa inyo. Kaya sana, kapulutan ng magandang aral, saka yung mga background dyan, ayan, may bonus pa daw, 12 apostles. Ayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Sipag, tiyaga, at dasal sa taas. Yan po yung kailangan natin. Okay po, hanggang sa susunod. At sana po, maging masaya tayo lahat kung anong na-achieve ng iba. Maraming salamat. Good morning again or good afternoon. Bye for now. See you again.